What's up mga bossing ko dyan? Ngayong araw, ituturo ko sa inyo kung paano nga balagyan ng internet o paganahin ng internet sa ating mga MikroTik routers. Ang bidyong ito ay swak na swak para sa mga nag-uumpisa pa lamang sa MikroTik tulad ko. Pero bago ang lahat, disclaimer lamang tayo mga bossing. Ako po ay hindi eksperto o profesional sa larangang ito. Ang lahat ng mga sinasabi ko ay base lamang sa aking mga nalalaman o mga karanasan. At mga bossing, sa bidyong ito, ang gagawin natin ay MikroTik Hoplite. At kung ready ka na, tara, simulan natin mga bossing. Nandito ngayon tayo sa ating MikroTik Hoplite. At i-check natin ngayon kung may napasok na bang internet sa ating MikroTik Hoplite. Punta tayo sa New Terminal. Ping natin yung Google. So makikita natin dito, no route to host. Ibig sabihin, wala pang napasok na internet sa ating MikroTik. So, bago ang lahat, punta muna ngayon tayo sa ating interfaces. Dito sa interfaces, makikita nyo yung Ether 1, Ether 2, Ether 3, Ether 4. So, ang gagawin ngayon nating setup ay Ether 1 is for ating ISP o internet. At Ether 2, Ether 3, Ether 4 ay para naman sa ating LAN. Ito ngayon ay lalagyan natin sa ngayon ng palatandaan para mamaya pag nag-a-assign tayo ay hindi tayo malilito. So, Ether 1 is for ISP. Ether 2 is for LAN. Ether 3 is for LAN. And then, Ether 4 is for LAN. Nalagyan natin siya ng palatandaan. Ngayon, i-group naman natin siya dahil yung 2 at 3 at 4 ay pagsasama-samahin natin para mamaya, pag nag-setup tayo ng DHCP server, ay hindi na natin siya iisa-isahin. So, punta ngayon tayo sa bridge. Add tayo ng bridge. Pangalanan natin, bridge LAN. Dito sa bridge LAN, punta tayo sa port. Select yung plus, yung add. Isa-select ngayon natin yung Ether 2. At Ether 3 at Ether 4. Yan. Dahil naka-group na sila, kaya natin sila ginroup para mamaya pag nag-setup tayo sa DHCP server o kaya sa addresses ay hindi na natin siya mamanu-manuhin. Kumbaga, ang pipiliin na lang natin mamaya ay yung bridge LAN. So, naka-group na siya, okay na. Ngayon, lalagyan naman natin ngayon siya ng internet. Punta ngayon tayo sa IP, DNS, lagyan natin siya ng server, Google server, apply, okay, so may DNS na siya. Ngayon, punta tayo sa IP ulit, DHCP client, select lang yung add, sa interface, select nyo yung ISP, which is yung Ether 1, dahil nandyan yung ating ISP o PLDT o kung ano man, apply, okay. Tapos, punta tayo sa ating... So, makikita nyo, meron na yan. Pero, may isa pa. Punta tayo sa IP, sa firewall, sa NAT. Tapos, add lang. Sa add, out interface. Select lang natin yung Ether 1, which is yung ISP natin. Tapos, action. Sa action, select lang natin masquerade. Then, apply. Okay. So, yan. Dahil meron ng internet ang ating MikroTik, ngayon, ang gagawin naman natin ay palalabasin naman ngayon natin siya sa Ether 2, Ether 3, at Ether 4. Para magawa natin ngayon yun, ay gawa muna tayo dito ng addresses. Una, punta tayo sa IP, sa addresses. Sa addresses, add lang tayo, add. Gawa tayo ng address ng 192.168.100.1/24. Tapos, select lang natin interface, yung sinasabi ko kanina, yung bridge LAN. Para hindi na kayo 2, 3, 4 bridge LAN na lang. And then, apply. Okay, ngayon, meron tayong addresses.
gawa naman tayo ngayon ng DHCP server. Punta tayo sa IP ulit, sa DHCP server. Dito yung setup, DHCP setup. Select natin yung bridge LAN. Then next. At yun, okay na siya. Meron na tayong DHCP server. Ngayon, i-reboot naman ngayon natin siya. Reboot na natin. Yan. Hintayin lang natin. Dito, titingnan natin kung pumasok na ba yung internet sa ating mga LAN port, which is yung Ether 2, Ether 3, at Ether 4. Yan. Connecting. Yan, iping ngayon natin ulit. Iping natin yung Google. Kung nagana na ba. Ping. So yan, may napasok na internet. Ngayon, itry ngayon natin kung nagana na ba. Itong PC natin ay nakasaksak sa Ether 4. Ether 4. Ngayon, open tayo ng ating Google. At mag-speed test ngayon tayo. At yun, meron na. Ibig sabihin yan ay napalabas na natin yung internet sa ating port 2, 3 at 4. Yan, try natin mag-YouTube. Try natin. Yan. So yun mga bossing. Successful tayo sa paglalagay at pagpapagana ng internet sa ating MikroTik Hoplite. At maraming salamat sa oras at panonood mga bossing. Nawa ay makatulong itong video ito sa inyo lalo na sa mga nag-uumpisa pa lamang sa MikroTik na tulad ko. At muli, maraming salamat po. Bye-bye!